For today's mini vlog nga, ito't samahan nyo nga muna kami maggala. Diyos mio, baka matapos na nga lang yung April, ito nakatambak pa nga rin tong video na to. At dahil nga may time ako ngayon para makapag-edit, hala sige, voice over na natin to. At dahil nga meron kaming saglit na bakasyon, ito at umuwi nga kami kay Lamal. Wala naman kaming ibang uuwian na probinsya, kaya ito dito kami pumunta sa kanila. Maaga nga kaming kumilos at umalis sa bahay para nga mabilis nga lang din kaming dumating dito at hindi kami abutin ng traffic. Pero sa kasamaang palad nga, Diyos mio, napakadami na nga nagbabiyahe ng ganung oras. Kaya naman anong oras na nga rin kami nakarating dito sa kanila. Anyway, fast forward sa sobrang daldal ko, eto't nakarating na nga kami sa kanila. Hindi na rin ako masyadong nakapag-video dun sa biyahe dahil siksikan din talaga, tapos sobrang init sa jeep. Pagdating nga namin dun sa kanila, nagpahinga nga lang din kami saglit, tapos maya-maya nga niyaya ko nga dito si Mal, pumunta kami dito sa may bukid. At habang nagagayak pa nga yung pamilya niya doon, sabi ko nga tumambay nga muna kami dito sa may bukid. Kapag talaga umuwi kami sa kanila, gustong gusto ko talagang pumupunta dito. Hindi lang basta para mag-video at mag-picture, dahil gustong gusto ko talaga yung mga bukid, dahil naaalala ko nga talaga ng mga bata pa kami. Nakakamiss kasi dun sa lugar namin, dati puro bukid yun, ngayon hindi na nga dahil puro tinayuan na nga ng mga negosyo. O siya, masyado na naman ako madaming na ikukwento sa inyo. Bali, bumalik na nga rin kami dun sa bahay nila dahil tapos na nga rin maggayak yung mga kapatid niya. Pagkatapos nga nila maggayak dun, ito nagsipagsakay na nga rin kami sa tricycle, tapos ito bumiyahe na nga rin kami dun sa pupuntahan namin na pagsiswimingan nga dun sa may tabing ilog. Sobrang init na rin talaga ng biyahe namin dahil anong oras na nga rin kami nakaalis sa kanila. Medyo malayo-layo nga yung pupuntahan namin at dito nga kami pupunta sa may Kalawan. Bale, first time ko nga lang din at ng anak ko na makapag-swimming dito sa may Kalawan. Yung natatandaan ko nga din na pag-swimmingan namin ay dun sa may San Pablo, yung sa Bato Spring. Yung nag-swimming nga kami dun ay napakalamig nga ng tubig, pero okay lang kasi sakto din naman sa mainit na panahon. Anyway, fast forward, sa wakas nakarating na nga rin kami dito. Sobrang dami din talagang tao dito at sakto nga meron pang natirang cottage, kaya naman ayang kinuha na nga rin namin. Pagkadating nga namin dito, nag-asikaso na nga rin kami agad ng mga pagkain dahil anong oras na rin talaga at gutom na nga rin kami. Pagkatapos nga nilang kumain, nagpahinga nga lang saglit, tapos ayan nagsipag-swimming na nga rin sila. Sayang nga at hindi ako nakapag-swimming dito dahil sobrang sakit talaga ng ulo ko, dahil sobrang antok na antok talaga ako. Tapos sinabayan pa nga ng sobrang init, kaya naman ayan sobrang sakit ng ulo ko at natulog na nga lang talaga ako dun sa may tricycle. Fast forward ko na nga rin to at ito na nga yung kaganapan ng kinagabihan. Bali, nagkakayaan nga kami ni Mal na mag-camping nga kami dito sa may kabilang resort. Akala ko nga hindi nga matutuloy to dahil nung nag-inquire nga kami, halos lahat nga ng tent ay hindi na nga available. Wala na nga ako sa mood ng mga oras na yon dahil nga naiinis ako at hindi ako nakapag-swimming. Nagplano pa nga kami na magka-camping nga kami, tapos hindi rin matutuloy, o diba nakakainis yun. Ilang beses din talaga ako nag-inquire at nag-message dun sa pagkakampingan namin, tapos wala talagang slot. Tumawag pa nga ako nun sa kanila, tapos hindi kami magkaintindihan dahil pawala-wala nga yung signal ko dun. Nagbabalak na nga akong umuwi ng mga oras na yon, tapos maya-maya nga nag-message nga sa akin yung pupuntahan sana namin na pagkakampingan namin na meron na nga daw available slot. Magrerenta na nga lang sana kami ng tent doon, pero sabi nga ng kapatid niya, yung tent na nga lang daw nila yung gamitin namin. Medyo mahirap nga yung biyahe dito, buti na nga lang hinatid nga din kami ng kapatid niya dito. Tapos tinulungan na nga rin si Mal na magtayo nga nitong tent. Pagpasensyahan nyo na dahil wala akong maipapakita sa inyong video na nag-a-assemble sila ng tent. Dahil nga sa sobrang excited ko, hindi ko alam at hindi ko napansin na hindi ko pala napindot yung video dito sa cellphone ko. Akala ko nga nagpe-play na siya, pagtingin ko hindi pala naka-record. And then after so many hours na pagbiyahe at pagtatayo nitong munting bahay namin, nitong tent, natutuluyan namin dito sa overnight camping namin. Eto at nagprepare na nga kami ng pagkain namin. Bali, hindi na nga rin kami nakapagluto ng pagkain namin na babaunin sana namin dito dahil akala nga namin hindi kami matutuloy. Kaya naman ito nag-order na nga lang kami sa Jollibee ng mix and match. Pagkatapos nga namin asikasuhin yung pagkain, ito at nag-umpisa na nga rin kaming kumain. Anong oras na rin yan, tapos gutom na rin kami, kaya kumain na nga rin kami dyan. O siya, paano, puputulin ko na nga lang muna yung video ko dito dahil medyo mahaba-haba na nga tong pag-mini vlog kong to. At ayan lang muna for tonight. See you on part 2. Bye-bye! Ito na nga yung part 2 ng paggagala namin ng Holy Week. Ito na nga yung kinaumagahan ng pagka-camping namin. Bali, hindi na nga ako nakapag-video ng gabing yun dahil nakatulog nga kami. Sabi ko nga kay Mal, mag-swimming kami ng gabing yun, kaso hindi ko na nga kaya at hindi na nga kaya ng powers ko, kaya naman nakatulog ako. Alam nyo ba? Syempre hindi pa at sasabihin ko pa lang. Alauna pa nga lang na madaling araw, ginising na nga ako ni Mal para nga mag-swimming kami. Sabi ko nga sa kanya, napakaaga niya manggising at sabi naman niya sa akin, kung hindi niya nga daw ako gigising, baka nga daw magalit ako at hindi niya ako ginising. O diba, ang gulo, naintindihan nyo ba yun?
Alauna pa nga lang ng madaling araw, nag-start na nga kaming maligong dalawa. Kami nga lang dalawa yung unang naligo kasi ayaw bumangon ng anak ko kaya kaming dalawa nga lang yung naligo dun. Hindi rin naman malamig yung tubig dahil hot spring nga to. Pero kapag umahon ka tapos pumunta ka dun sa may tent, Diyos mio, napakalamig na. Pero kaya lang naman siya malamig kasi madaling araw nga kami naligo. Pero kapag tanghali ka naman umahon, syempre hindi malamig, di ba? Alas 5 o alas 6 na nga to ng umaga, tumakyat nga ulit kami doon papunta doon sa may tent para nga gisingin yung anak ko. Para nga malubos namin yung pagpunta nga namin dito at para nga hindi crowded dito sa may mga tubig. Dito kasi madalas napakaraming ang tao para nga kahit papaano makapag-video nga kami or makapag-picture nga kami dito habang wala pa masyadong tao. Kaya naman kung mapapansin nyo ay wala pa nga sa wisyo tong dalawa kong anak. Sabi ko nga sa kanila pipicturean ko nga sila dito, abay mga nakamangot nga, tapos itong isa kong anak inalalayan na nga ni Mal at talagang hindi na magkanda ugaga sa paglalakad. Noon na nga ayaw pa nga nilang lumusong dahil malamig nga daw. Sabi ko bumaba sila at hindi nga yan malamig dahil hot spring nga. Maya maya nga habang nasa gilid kami, nakita ko nga si Mal dito sa may ilalim ng mini falls na to. Hiniram niya nga sa akin yung cellphone ko at gagamitin nga daw niya dito sa may mini falls at magbibideo nga daw siya. Sabi ko nga sa kanya hawakan niya maigi dahil pag nalaglag nga yan ay may konyat nga siya sa akin. After nga namin maligo dun sa may mini falls, lumipat naman kami dito sa mas malawa. Marami din kasi nag-aabang dun dahil nga gusto din nila mag-video at mag-picture. Kung kanina nga walang kagana-gana yung dalawa kong anak, Diyos mio, paglipat namin dito ay tignan nyo naman para namang hype. Bali, nag-setup nga lang ako ng camera dito, buti na nga lang may hagdanan dito at dun ko na nga lang sinandal yung cellphone ko. Dito na nga rin kami pumuesto dahil nga dito yung medyo mababaw. Tapos dito na nga rin kami pumuesto dahil nga kitang-kita yung sinag ng araw. Sa mababaw nga lang din kami pumuesto dahil nga hindi kami marunong lumangoy at si Mal nga lang din ang maalam. Tinuturuan din naman ako ni Mal lumangoy kaso nakakalangoy ako, kakapiranggot nga lang. Kaya nga minsan kapag nakakakita ako ng maalam lumangoy, naiinggit talaga ako. Mayat maya nga yung pagsisetup namin ng camera dito dahil nga mayat maya ang daan ng bata. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil nga yung pinagpatungan ko ng cellphone ay daanan nga. Sabi ko nga sa kanilang tatlo, lumapit nga sila dito sa camera para nga makapag-video at makapag-picture nga kaming apat. Maya maya nga sabi nga ni Mal mag-challenge at maglaro nga daw kami. Sabi ko nga sa kanya sige, kaya naman nag-suggest ako na sabi ko pumila nga kaming apat tapos isa-isa nga kaming lulubo. Maya maya nga ginawa na nga namin isa-isa tapos ayan pagkatunghay nga namin panira naman tong anak kong isa. Abay nasa gilid na nga nung umahon, ang ganda sana ng pagkakatunghay namin kung sabay-sabay nga kami. Sabi ko nga sa kanila ulitin nga namin yung ginawa namin at maghawak-hawak na nga lang kami ng kamay para nga kahit papaano yung direction ay iisa nga lang. Paulit-ulit pa nga ako sa pag-e-explain dyan para nga maganda yung kinalabasan at pagkalubog nga naming apat, Diyos mio, hindi pa nga rin talaga kami sabay-sabay umahon. Pero okay lang din naman dahil nag-enjoy din naman kami sa kalokohan na pinagagawa namin dito. Maya-maya nga dumating na nga rin yung kapatid ni Mal. Sabi niya nga dun sa kapatid niya, nagbibideo nga daw ako at tinuro pa nga yung cellphone para magsipagtinginan. Bali, nagpunta nga rin yung kapatid niya dito dahil nag-camping nga din sila. Maya-maya nga nagiwahiwalay nga din kami at nagkanya-kanya ng languyan. Pagkatapos nga maya-maya din kinuha ko na nga rin yung cellphone ko dun sa may hagdanan dahil nga dumadami na rin yung nadaan dito at patalon-talon na bata. Pagkakuha ko nga ng cellphone ko, nakita ko nga yung anak ko na patalon-talon kaya ayan binidyohan ko nga. Pagkatapos nga namin maglanguyan dyan, eto lumipat nga kami dito sa may kabila. Kanina nga maliit nga lang yung tubig nan tapos ngayon nga medyo malaki-laki na nga yung tubig. Malakas na nga rin yung agos nan kaya naman ang sarap mag-floating dyan at magpadala sa tubig. Dito na nga rin kami nagstay at nagbabad sa tubig. Kasama na nga rin namin yung kapatid ni Mal dito at saka yung pamangkin niya. Inaanak ko nga pala yung pamangkin niyang yan kaso wala nga ako palaging diyang bigay. Hayaan mo kapag pumaldo si Ninang, Diyos mio, papaldo tayo talagang dalawa. Habang nakababad nga kami dito at nagtatampisaw sa tubig, Diyos mio, nakakita nga ako ng bata. Kahawig nga to ng pamangkin ko at tinawag ko pa nga sa pangalan ng pamangkin ko. Tumingin nga at lumingin nga yung bata tapos sabi ko anong pangalan niya. Sumagot din naman yung bata at sabi niya nga sa akin Gigi nga daw yung pangalan niya. Napatawa nga ako kasi kamukhang kamukha nga ng pamangkin ko. Medyo mataba nga lang ng kaunti yung pamangkin ko sa kanya tapos siya medyo payat na maliit ang mukha. Nakakatuwa lang talaga kasi kahawig talaga siya ng pamangkin ko. Anyway, fast forward, anong oras na nga rin ito kaya naman nagsipag-ahon na rin kami. Dumating na nga rin yung kapatid ni Mal dahil nga sinundo nga kami. Sabi nga ni Mal sa kapatid niya kagabi, sunduin nga kami kasi wala kaming ibang sasakyan dito dahil nga mahirap nga makasakay dito. Hindi na nga rin pala kami naligo dyan dahil nga ang layo ng lalakarin namin. Kaya naman sabi ko kay Mal, doon na lang kami sa kanila maligo. Sobrang init din kasi baka mamaya naligo nga kami tapos tagaktak naman yung pawis namin pababa. Naglakad na nga rin kami pababa dyan dahil nga yung tricycle ay nasa baba. Sabi ko nga dyan sa anak ko magdahan-dahan nga sa paglalakad at baka nga madaos-dos pababa. O siya paano, ayan na nga yung mga kaganapan namin nung Holy Week at baka humaba na naman to at magka-party pa. See you on my next mini vlog. Bye-bye!